Hi guys, quick demo lang kung paano nga ba ino-automate ng merchantry ang isang retail business. Pati na rin sa mga business owners na nahirapan sa kanilang sales tracking, sa kanilang expenses, inventory, reports at marami pang iba. Ang merchantry ay pwede mong gamitin sa laptop, sa tablet, sa mobile, sa desktop, at sa iba't ibang mga browser. Ma-download mo ang merchantry sa Google Play Store at sa App Store. Okay guys, gawa tayo ng senaryo. Halimbawa, as a business owner, ikaw rin yung cashier ng business mo. Merong isang reseller na bumili ng 5 piraso na lip balm. So, ngayon punta tayo sa point of sale. Dahil ikaw ngayong cashier, open ship ka muna dito, start ship. Initial cash amount, lagay mo lang muna 0. Start ship. Yan, your ship has been started successfully. Okay? So, merong bumili ng lip balm, 5. So, lagay mo lang dito, 5. Yeah, automatic nandito yan sa reseller. Add to order ka lang. Kita mo yung total dito, 750. Proceed to payment. Yan. Tapos kita mo rito yung iba't ibang payment method. Cash, credit card, GCash, at iba pa. Cash payment naman, pwede mong ilagay dito. Halimbawa, ang binigay niya 1,000. Automatic na may lalabas dito yung change. Tapos, order details, pwede mong ilagay sa order source kung online or physical store. Marami ka rito pagpipili ang iba't ibang mga source. Customer naman, pwede kang gumawa ng database dito ng customer mo. So ngayon, lagay muna natin si Russell Tan. Okay? Tapos pwede kang maglagay ng note dito. Pwede mo lagay yung address niya kung may delivery ka. Tapos create order ka lang. Yan. Tapos, lumabas na yung kanyang online receipt. Automatic na lalabas to sa printer mo kung meron connected na printer. Tapos makikita mo dito sa inventory items, kanina puro mga naka-even sila. Yan. Ngayon, yung lip balm ay 195 pieces na lang. Dalawang klase yung inventory natin. Una, single inventory, yung ginawa natin kanina. Bumili tayo ng 5, tapos nabawasan ng 5. Pangalawa naman ay yung bundle. Halimbawa, magbibenta tayo ng mga set. So, nakapaloob sa set, may iba't ibang product. Pag bumili ng set, automatic na ibabawas yung mga components na nandoon sa set na yan. Sample na natin. Halimbawa, punta ka sa point of sale, makeup starter set. Proceed to payment ka lang. Create order. Yan. May kita mo dito sa inventory items. Yan, nabawasan yung lip tint, nabawasan yung blush, yung mascara, nabawasan din. So, nakapaloob dito sa sa set natin, dito sa catalog, products and services. Makeup starter set. Yan, nakapaloob dito yung 3 na components. Lip tint, blush, mascara, tigisa sila, at yung cost. Ganon tumatakbo yung inventory ng merchantry. Mape-prevent natin yung naka-1, at the same time, laging accurate yung stocks mo. Pwede rin tayong gumawa ng sales transaction dito sa sales orders. Punta ka lang sa new. Yan, pwede kang gumawa dito ng sales transaction mo. Halimbawa, Russell Tan, customer. Store, pwede kang pumili ng branch mo. Pwede nakadrop lang muna yung status. Payment method mo. Tapos status. Pwedeng unpaid, partial, or paid. Okay? Tapos, kunyari, ilagay natin dito, lip tint. Siyam. Save ka lang. Yan, gumawa na siya ng transaction history natin. Automatic din na mabawas yan sa inventory natin. Yan. As a business owner, tignan naman natin yung sales transaction na ginawa natin sa ating customer. Customers, tapos kay Russell Tan. So dito makikita mo, pwede kang maglagay dito ng customer information. Tapos dito kita mo yung sales information niya. Makikita mo dito kung gaano ba siya ka-active na reseller. Kita mo rin yung order history niya dito. Tapos pag pinindot mo yan, kita mo lahat ng details ng kanyang in-order. Ngayon naman ay gumawa tayo ng expense. Dito sa expenses, pwede kang gumawa ng expense dito. Halimbawa, yari, PLDT. Amount ay 1.7. Yan. Yan, nalista na yung expense na ginawa natin. Business days naman, kita mo rito,
Ito naman yung kabuuang benta mo sa buong araw. Kahit na sabay-sabay mag-punch yung ang mga cashier mo, makikita mo rito yung kabuuang benta mo. Tapos, punta ka sa reports, financial summary, nandito naman yung lahat ng mga transaction ginawa natin. Kita mo rin dito, yung gross sales, gross profit, net sales, expenses, yung kaninang ginawa natin sa PLDT, net profit, tapos lahat ng iba pang mga details niya. Yan. Tapos punta naman tayo sa dashboard. Yan. So ito, yung quick view. As a business owner, dapat makita natin kamusta na ba yung business natin ng mabilisan, di ba? So dito makikita mo sa taas yung widget para sa status ng ating inventory. Dito naman widget para sa mga unpaid transaction. Dito naman makikita mo yung business day, yung benta mo ngayong araw. Kita mo rin dito yung sales and expenses mo. May preset tayo dito na today, week, at saka month. Lahat ng top selling product by amount mo nandito rin at ang yung low stock items. Tapos halimbawa, mag-out ka na. As a cashier, kailangan mo na magsara ng store. Punta ka lang dito sa point of sale. Tapos click mo lang tong ship management. Kita mo rito yung ship information mo, ilang order yung nagawa mo, anong oras ka nag-start. Okay? Tapos dito, pwede ka rin maglagay ng expenses. Halimbawa, food. Ayan. Yari, 100. Add expense ka lang. Yan. Automatic na ibabawas niya dito sa cash in drawer at maglalagay siya ng 100 dito sa total expenses. Kita mo lahat yan. Dito yung sales by payment method na ginamit mo, expenses, breakdown, at lahat ng mga product na nabenta mo. Okay, tapos, click mo lang itong end ship. Lagyan mo lang dyan, 1,250. Ayan. Tapos, end business day. End ship. Yan. Kita mo dito, cash matching. Tapos, kita mo na lahat ng transaction mo dito. At yung mga nabentang mga products. Okay? So, guys, ganun lang kadali. Maraming salamat.